Ito mula kay Mevs Castle, no? Melvs Castle. Grabe tong title nito mga tol. Ayoko na lang basahin. Pero nakalagay po ang link sa ibaba, no? Commander-in-Chief inutos na pag ayaw lumayas, heavy machine gun sa Navy helicopter mga tol. So panoorin natin to mula kay Melvs Castle mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginiit na hindi natatakot kung magkakagulo sa West Philippine Sea. Palapit na tayo ng palapit sa nagpipintong digmaan. Wag naman sana mga tol, no? Pero sa pag-a-analyze nga natin, ay hindi magkakaroon ng ganito na pangungunahan ng China kasi bagsak ang ano nila mga tol, bagsak yung ekonomiya nila. Hindi nila kakayanin yan. Ano lang sila, kumbaga parang sa social media, peking tapang, peking yaman. Parang ganun. Dati kasi mga Chinese Coast Guard lang ang tumatambay sa West Philippine Sea. Ngayon, padami na ng padami ang Chinese Navy warship. Pero magpapatalo ba tayo dyan? Dito naglabas ng matapang nakautusan si Pangulong Bongbong Marcos. Utos na permanenteng magde-deploy ng Philippine Navy warship sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ang mas nakakatakot pa sa utos ni PBBM, pinapalagyan na ang lahat ng heavy machine gun ang lahat ng Philippine Navy helicopter. Tila gusto na ni PBBM pagbabarilin ang matitigas na mukha ng mga Chinese. Kasi kung ikaw naman din mismo, 'di ba, malalagay ka sa ganyang sitwasyon mga tol. Kaya nga eto ang gustong pairalin ng AFP natin mga tol, ng Navy, 'di ba? Yung maximum tolerance nila. Kasi nga kung tayo ngang nanonood lamang, 'di ba? Kung tayo ngang nanonood lang sa kani-kanila nating bahay cellphone mga tol ng mga pinaggagawa ng China, gusto na natin tayo na mismo pumunta doon at pagkakaltuhan 'to mga 'to. Pero ano pa kaya, no, yung sitwasyon ng mga Navy, PCG ng AFP natin mga tol, mas lalong nanggigigil yang mga yan. Pero professional sila mga tol, 'di ba? Talagang dala-dala nila yung emosyon nila, yung damdamin nila kasi mas nakatingin sila dun sa bigger picture eh. Ano yung magiging consequence ng bawat aksyon na gagawin nila? Dun sila nakatutok mga tol, no? Kung pwede lang talaga, no? Kaso hindi, ayaw natin dumating sa ano na yon, sa pagkakataon na yon. At kasi paulit-ulit na palayasin ng Philippine Navy ang mga barko ng Chinese vessel, babalik at babalik ulit ang mga ito. Dito papanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na handa itong makapagyera sa China at igigiit ang ating karapatan sa bawat Pilipino fisherman. Dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon, may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So, nagbabago ang sitwasyon. But well, maliwanag naman para sa atin. We just watch, of course, what everybody is doing. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. Diba? We continue to support all of our fishermen, our fisher folk who make their living from these fishing grounds. At patuloy naman natin tutulungan sila. At despite whatever else happens, may binablock tayo, kung ano, pinasyado, patuloy pa rin ang ating gagawin. Dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, tulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na, doon nangingisda. So that's essentially the issue there. So that's the basic principle there, is that the fishers must be allowed to fish in their traditional fishing grounds which belong in the maritime territory of the Philippines. 'Di ba? Kesa ang inaatupag ni PBBM mga tol yung pagsagot pa sa mga patotsada sa kanila, sa mga akusasyon sa kanya mga tol. Hindi na lang niya pinagpapapansin yun 'di ba? Pag tinatanong nga siya ng media tungkol sa mga isyung binabato sa kanya, tinatawanan niya na lang eh. Ayaw niya nga i-dignify, sabing gano'n, no? Ang tinututukan niya mga tol, trabaho talaga eh. 'Di ba? At ngayon lang ulit mga tol, makalipas ng napakahabang panahon, ngayon lang ulit mga tol tayo nakakarinig ng mga balita na may kinalaman sa pagtatanggol sa ating soberanya.
Kasi biruin mo napakatagal na ang ginagawa rito ng China mga tol. Wala tayong naririnig na kahit na anumang balita, eh, 'no. Maliban dati, 'di ba? Kaya nga tayo nagsampa ng reklamo sa dahig sa Court of Arbitral Ruling, 'di ba? Dahil nga nagkaroon na pag-angkin ng China dito sa ating mga teritoryo. Pero after nun mga tol, wala, eh. Naipanalo na natin 'to ng 2016 kaso hindi ipinush ni Digong dati. Nakipag-best friend siya, inaakala niya kasi yun ang lulutas ng problema. Baka sakaling maghunos dili 'tong China kaso hindi, eh. Mas lalong naging agresibo mga tol, eh. So tapos na yung mga panahon na sobrang nakikiusap tayo sa kanila, ngayon gumagawa na ng paraan ng ating gobyerno para panindigan natin yung talagang atin. Sabi nga gano'n ni PBBM, 'di ba? Historically, sobrang tagal na, 'di ba? Etong mga karagatan na 'to ay belong sa maritime territory ng Pilipinas, 'di ba? Kung may spy nga ang China sa gobyerno ng Pilipinas, may bayaran rin ang China sa mga Oo. Pilipino. Oo. Yes, totoo yan. Binabayaran ng China ang pro Duterte noon na siraan si Pangulong Bongbong Oy, hindi ako may sabi niyan, ha. Hindi ako may sabi niyan. Narinig lang natin 'to. Ang tawag ko sa mga tagasunod ng China, mga sumusuporta sa China, pro-China, hindi pro-Duterte, 'di ba? Kasi merong si Digong, may mga taga-suporta siya, mga DDS na ayaw din sa China mga tol. 'Di ba si Bato, nagsasalita rin yun kontra sa China, hindi natin alam mga tol kung totoo, pero naririnig naman natin si Bato, naba-bad trip na rin yun sa China, o DDS din yun. yan. Binabayaran ng China ang pro Duterte noon na siraan si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Talagang totoo pala iyon kapwa mo mga Pilipino ang sisira sa'yo. Dito pinagbantaan ni Commodore J. Tariela ang mga Pilipinong pro-China. Nabilang na lang ang mga oras nyo Nako. dahil aarestuhin namin kayong lahat. Basta para kasi sa pera talaga, ibebenta mo kahit ang iyong bayang sinilangan. Those people na naging mouthpiece na ng Chinese government to spread the lies, sila yung talagang active sa social media. Sila yung nagsishare ng kung ano sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. And unfortunately, yung general public, no, na karaniwang tao lang talaga, minsan nasisway pa nila kasi itong mga itong mga fake news peddlers na to, sila talaga yung agresibo na gumagawa ng column sa dyaryo, gumagawa ng pinag-uubusan pa ng panahon ng pag-i-edit ng videos and photos na nilalabas ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines to discredit etong transparency initiative natin sa publiko. So, I am appealing now, no? Kaya I call for unity for the Filipino people. Regardless who you supported sa nakaraang eleksyon, whether you are pro-Duterte, whether you are pro-administration of the Bongbong Marcos, or whether you supported the Liberal Party, ang laban natin sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino. Tama, Hindi no? to laban ng Coast Guard, hindi to laban ng Armed Forces of the Tama, eh. Philippines. Ang ginagawa natin sa West Philippine Sea ay siguraduhin natin na magkaroon ng tamang awareness sa bawat Pilipino. Kung patuloy nating hahayaan ang mga fake news peddlers na to na nagiging mouthpiece ng Chinese government, maraming Pilipino na makukonfuse kung ano talaga nangyayari sa West Philippine Sea. It will deviate from the objective of this national government na maglahad ng totoong storya, na magkaroon ng social awareness ang bawat Pilipino at malaman natin kung ano nangyayari sa West Philippine Sea. Kaya ang bawat Pilipino ngayon, kung sakali, no, I'm calling out to all Filipino na mahilig mag-Facebook, mahilig gumamit ng social media, kung makakakita kayo ng fake news na lumalabas sa feed nyo, at least care to comment, share the right information. This is the only way, no, na maka-counter natin itong mga fake news peddlers na to. Huwag nating hayaan na mag-proliferate to. Otherwise, sa laban natin sa West Philippine Sea, matatalo tayo. Talagang 'Di ba kung iisipin niyo mga tol, no? Wag sanang manaig, no, yung mga kulay ng pulitikong sinusuportahan natin, yung mga apelyido ng mga pulitikong sinusuportahan ninyo mga tol. Kasi dapat pro-Filipino tayong lahat mga tol. Ako ayoko ng dilawan mga tol. 'Di ba? Hindi ako dilawan. Gusto ko pa kasi Duterte. Gusto ko si PBBM, pero hindi ako pro PBBM, hindi ako pro Duterte, hindi ako anti ng ayoko lang talaga ng dilawan mga tol. Pero no, hindi natin dinidiscredit, no, yung ginawa dati ni Pinoy na nagsampa tayo ng reklamo sa dahig.
At dahil doon mga tol, nagkaroon tayo ng arbitral ruling hatol, 'di ba? At naipanalo ng Pilipinas 'yun, 'di ba? So, dito mga tol, hindi kasi ang tinitingnan natin dito kung anong kulay ng pulitikang dinadala mo eh. Dapat dito tinitignan mo yung bandila natin bilang mga Pilipino, 'di ba? Kung ikaw mas nanaisin mong kampihan pa yung China para i-discredit yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon dahil ayaw mo kay PBBM, 'di ba? So lahat ng utos niya sa Navy, sa AFP, sa PCG ay titirahin mo rin o i-discredit mo dahil lang ayaw mo sa kanya. At dahil doon ay nagiging pro-China ka dahil suportado mo yung dating administrasyon na best friend ng China. Eh wala ka. 'Di ba? Wala ka. Hindi ka tunay na tapat sa iyong bayan, hindi ka Pilipino, 'di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, 'di ba? Kung talagang Pilipino ka, ano masasabi mo rito, mga tol? Comment ka na lang sa baba, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.